wala akong work na related sa pagiging nurse, and I really think na sa all those years, sa 13 years, parang na-overwrite lahat ng knowledge. And so when I started this journey, it's like back to zero. But then I'm here. I'm really thankful sa Ah, iPass and sa Panginoon po. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at the Hope Talk, we invite successful iPass Online Review candidates and entrants to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Join us as we hear him share his inspiring story, learning valuable lessons, and drawing inspiration from his resilience and determination. With that, I would like to introduce to you our newest NGN pastor, Sir Christian Angelo Laborde, USRN. Hello, sir. Hi, Sir Christian. Good evening po. Good evening po. Thank you po sa greetings. Thank you, sir, for accepting our invitation for this Hope Talk. And we are really excited po to hear your stories. Sir Christian, where are you currently located po? Thank you din po, sir, for having me. And although masyado akong kinakabahan kasi hindi ako sanay sa ganito, but thank you. Yes, I was born in Cebu po, but when I was in high school, like first year, lumipat po kami dito sa Bohol. So, I graduated high school dito and then sa University of Bohol po, 2010 as BSN. So that was March. Since di ako masyadong seryoso nung nag-school ako kasi Dota, mga ganun, hardcore gamer kasi parang hindi ako ready nung July. So inaaway ako ng mama ko and then ayun, nag-prepare ako and then I took the same year, so December 2010 and passed. So at the time, I was kind of excited to be a nurse. But then, sabi kasi nila medyo matagal yung result. So, parang gusto ko na magkaroon ng sariling sahod. Kaya nag-apply ako sa Cebu. So, nasa Bohol ako, diba? So, pumunta ako balik ng Cebu. And doon nag-start yung journey ko na hindi pagiging nurse. So, the exam was like December, right? So, pag January, na-hire ako sa isang call center, first job ko. And then, when the results came out, parang naano kasi ako sa sahod eh. Parang marami akong naitutulong sa family kasi eldest kasi ako at apat yung ano ko, siblings ko. So marami akong naitutulong and at that time wala kasing sahod yung nurse. Parang nagvo-volunteer, parang ako pa yung magbabayad and then ihingi na ako ng pera ulit sa parents ko. Parang ganun. So hindi na muna ako magna-nurse, ganun ganun. And then like 13 years passed by, hindi talaga ako naging nurse. So I was with 6 different companies from 2010 until the time na although maraming nangyari and I think you're gonna ask for those details later and I'm willing to share. But then Yes. long story short, it's like hindi talaga wala akong work na related sa pagiging nurse, and I really think na sa all those years, sa 13 years, parang na-overwrite lahat ng knowledge. And so when I started this journey, it's like back to zero. But then I'm here. I'm really thankful sa Ah, iPass and sa Panginoon po. Thank you very much, Sir Christian, for sharing your background with regards to your education and your working experiences. Medyo parehas din pala tayo na experience, no? Because of you have to support your family, you have to work in a different field, hindi sa nursing kasi nga medyo mababa rin talaga yung sahod. And I Mhm. also work in a call center company for a few months. Mhm. Kaya yung sahod din, parang kayang ibigay to support the Mhm. family. And I really understand where you're coming from. And did you also process your documents under IPAS, Sir Christian? Yes. So, parang gusto ko na mag-try ng magiging nurse dito sa Bohol, ganun. May close friend kasi ako na malaki, medyo malaki yung position doon sa isang malaking hospital dito sa Bohol. Sabi ko, pwede ba ako mag-work diyan, ganun ganun. And then may plan ako na mag-take din ng ano, ganun. So, yung nabanggit niya, I pass, sabi niya. So, yung sa akin kasi sir, natatakot ako na baka pag mag-work ako ng hospital bigla, ma-pressure ako, manibago ako sa hospital, plus mag-review, baka di ko kayanin, ganun. So sabi ko,
baka mag-review na lang muna ako before ako mag-start sa hospital. And so I tried to contact IPAS and the magic happened. Sobrang bilis, parang grabe. Parang natapos agad yung mga dapat tapusin, mga ganun. Parang it was the best experience na mag-contact sa IPAS and then it was all worth it po. So thank you. Thank you po sa inyo. Thank you, Sir Christian. And which board of nursing po did we apply? New York po. New York. Ah, How long did it take for you to get the eligibility? madali lang, mga 2 to 3 months yata yun, sir. Hindi matagal, sir. Yes. Parang hindi ko namalayan nga na dumating agad eh. Parang ganun ba? Hindi nagtagal. Kasi sabi nila matagal eh, 6 months ganun. Pero madali naman, sobrang bilis. Yes, with the help of IPAS din talaga, no, napapadali yung processing na. Super. Usually, you have to wait po, no, at least 3 to 6 months for New Mm. York Board of Nursing before you get the eligibility. But on Opo. your part, sir, ang bilis, no? At 3 months lang pala, 2 to 3 months. Oo, yung nag-post na ako kasi so nag-celebrate ako 'di ba nung pumasa. So parang daming nag-contact, ganun kasi hindi silent lang kasi ako noon eh. And then biglang boom, ganun. So thank God maraming na-inspire na mag-take din ganun. Bukang bibig ko talaga yung iPass sir sa bawat isa sa kanila kung gusto niyo mabilis, ganun, iPass talaga. iPass, ganun. Kasi so, sa experience ko sobrang bilis eh, parang magic. And sobrang mabilis mag-respond pag may kailangan ako kasi narinig ko kasi sa iba friends ko nag-process lang sila ng sila lang. Hindi ko yun kaya eh, parang kailangan ko ng help. And so when I was with iPass, it was the best talaga po. It was a very smooth experience po Yes. para sa inyo, Sir Christian. Yes po. I'm very happy to know that kasi yung mga iPass processing admins po natin, no, they're really prompt in responding to our emails and to our questions. And Mhm. most especially talaga tutulungan kanila when it comes to Totoo. your concerns. And sir, nag-review na po ba kayo before kayo makareceive ng eligibility? Or you waited for the eligibility bago po tayo nag-review? So what happened, sir, was when I was, trying to work with the papers, mga ganun. Bago kasi yung line of work ko nun, parang I was working with YouTubers, mga ganun. I was creating videos. So every day, parang I was learning by the minute. So parang whole day ako naglo-learn ng bagong news tungkol sa i-construct ko na video na wala na akong energy para mag-study, ganun. So it was really kind of really hard for me kasi hindi ako katulad ng iba. Inggit ako sa iba eh na parang kayang-kaya mag-work and then mag-review bigla kahit sobrang puyat na. So yung nangyari sa akin, nag-work ako to save enough money and so I could stop working para makapag-focus. So while waiting for the eligibility po, hindi ako nag-study muna kasi baka makalimutan ko, ganun. Nung dumating na sana kaya ko na sana parang feel ko na pwede na ako mag-study ganun, may tragedy nangyari eh. Sobrang laking tragedy na parang naisip ko patay baka hindi ako makatake kasi may nangyaring masama sa younger brother ko. So basically he was not really doing well mentally and then something happened and it's a good thing that he survived but laki ng gastos and then I was in the point na magsa-start na sana ako eh. Parang 6 months yung gusto ko na time eh. Babali 3 months yung concept and then but it was really a challenge sir but thankfully nakaya pa rin. So technically parang 6 months lang talaga yung preparation ko sir kasi nung nag-process na ako sa IPAS hindi ako naka-study agad eh. Parang muna ako nag-focus sa ibang bagay. Thank you for sharing, Sir Christian. How is your brother now? Doing better, way better than before although may pa rin siya, kailangan pa rin siyang i-attend every day sa meals, mga ganun. But we're doing better, sir. Compared That's to good to nung know. nangyari talaga last year, grabe yun. Family is really important during these Yes. difficult times now. We will continue to pray po for your brother Thank you para po. magandang fast recovery po. Thank So, you. Sir Christian, how did you structure your study schedule po leading up to your NCLEX journey? I know it's 6 months na, 6 months of preparation. How did you start po your Yung nangyari sir is before ako nag-start sa first day dun sa parang mga videos. Ganito pala yun sir. Nangyari kasi nag-start ako ng videos nung February of last year for 1 week. Doon ko na-realize na hindi ko kaya pagsabayin yung video editing ko sa YouTube kasi 4 yung client ko. So yung nangyari, naputol siya, hindi siya na, yung sabi ko, 'di ba kanina, hindi ko na
parang hindi na lang ako nag-study muna, ganun. Antay ako ng totoong exam date talaga para wala na talaga akong takas, parang mag-study na talaga ba for 6 months. And so when I started, sir, sobrang kinakabahan ako kahit wala naman ako exam, makikinig lang ako, parang dub, parang ganun kasi back to zero ako, di ba? Ganun. And then may exam pa, yung parang exam ng IPAS na 70 plus items na to gauge if anong kaya mo kahit hindi ka pa nag-study, ganun. Initial Sobrang assessment. sobrang nakakatawa to at kada pero totoo talaga to, sir. So sobrang Bakit? back to zero ako. Pati yung term na healthcare providers, sir, hindi ko alam. Nakalimutan ko. Ano ba itong healthcare provider? Yung mama ba to ng patient? Parang ganun kasi ng provider. Sorry talaga. But That's alright. grabe talaga, sir, yung as in sobrang back to zero na parang wala talaga, zero confidence ako na kaya ko ba to? Parang ganun ba? So I really tried my hardest na parang catch up man lang kasi lahat ng napapakinggan ko sa online, I mean sa classes, is almost always new to me. Kasi hindi naman new pero parang ano nga ulit to? Parang ganun ba? Oh, parang ganun. So nakikinig lang ako sa classes, but then there was something going on with my daily schedule. So I decided na team replay na lang po ako, sir. So yung nangyari, ginagawa ko is inilista ko lahat ng classes na nasa calendar pero rearrange ko silang lahat. Let's say fundamentals, ganun. So fundamentals yung pinapakinggan ko lahat, and then fundamentals na question and answer, yung parang rationalization, para medyo mas structured ako. Pero depende na rin siguro yan sa student kasi yung iba mas nakakaano sa replay. Personally, mas nakaka-learn talaga din ako sa live. But then yung schedule ko hindi pwede. Parang kailangan talaga sa umaga ako makinig. Parang ganun ba? Dahil sa gabi, kailangan ko umattend sa kapatid ko and then may ginagawa ako sa gabi. Ganun. So I was doing replays, sir. I was really struggling kasi yung ano nga, yung mga sinasabi ng mga ano, tapos lalo akong kinakabahan kasi ang daming matalino na nag-a-answer sa chat. Sabi ko, ba't alam nila yan, ganun. So, yung ginagawa ko, kahit hindi ko naiintindihan, minsan yung mga ano, bumili ako ng online copy ng Saunders. So every after I listen to something like fundamentals, binabasa ko yung Saunders, pero yung Saunders talaga, sir, sobrang haba. Yung antok, super yung antok kasi sobrang haba ng Saunders, sobrang liit ng mga ano, mga font. But it was really helpful. I pass and then Saunders and then I pass and then Saunders. Parang ganun yung unang ginawa ko, sir, and then sobrang effective. Kahit naman wala akong knowledge talaga nung una, sobrang nakatulong talaga. I mean, these are the things that you encounter, no? The Mhm. challenges in sticking to your study schedule. Mhm. So pag hindi talaga nag-work, pinaplano natin, we have to Mhm. somehow experiment yung Mhm. mga timetable or yung time scheduling. If you cannot attend the live, that's okay. We have the Mhm. recorded naman. It's the same thing lang Yes. naman po. Yes, sir. And yung mga list of classes, sir, na ginagawa ko niyo, you are referring to the activity tracker na sila ni Sir Mark Zas, Mm. di Yes, ba? sir. So it's very useful din, no? Very, All the very students useful who po. will have this, yes, yung Excel file, at least we can come up with a proper study plan, like what you did. And Yes, that's sir. really something, sir, no? Talagang, alam mo, pinaghahanda mo talaga. And I appreciate ko na binanggit nyo rin. When you apply for this online review, back to zero talaga. Back to And it zero. happens to many students, most especially kapag wala sila sa bedside field or sa nursing field. Isa rin po ako doon na nabanggit mo na back to zero din talaga. But yes, it's really possible for us to pass the NCLEX just with a proper study plan and enough preparation. True, sir. Tsaka sobrang grabe yung feeling nung fulfillment at victory pag nakaya ko talaga. Parang ganun, no? Kahit ngayon, hirap paniwalaan. Grabe yung feeling. And then, I truly believe na I couldn't have done it without IPAS talaga, sir. Kasi
I didn't know where to start, let alone yung yung processing sa papers. But then even if kaya ko yung papers, hindi ko alam kung paano yung structure ng pag-atake ko sa mga questions, sa mga topics. Sobrang ginagabayan talaga kami everyday ng mga instructor. Shout out talaga, sobrang galing ng mga instructor. Without IPAS, I really couldn't have done it alone, even though sabi ng iba pwede namang walang IPAS, ganun. Sabi ko no, I really I need IPAS. So I paid for it and it was 200% worth it talaga, sir. Thank you, Sir Christian, for trusting IPAS, not only with the processing, no, but also with the online review and mentoring academy. Yes. And during the time na nag-start po kayo mag-review, no, have you received po an email from your coaches? Did you avail any coaching program po? Yes, yung nangyari kasi, sir, may email ako na-receive, but then I was really occupied with maraming bagay dito sa bahay. But natatandaan ko talaga, and then I reached out to him. Shout out sa sobrang galing ko na coach, my mentor, my guide, Sir Sylvester. He was always there for me, sir. Grabe talaga. Kasi kahit sometimes I'm doing good with the sa concept and sa questions ganun, parang hindi talaga ako convinced hanggat wala yung judgment day eh. So si Sir Sylvester yung always nagre-remind sa akin na kung anong gagawin para kumalma, anong step ko na gagawin at this time, mga ganun, para maibalik ko yung self-confidence ko, mga ganun. Sobrang laking tulong talaga si Sir Sylvester. Shout out to him kahit busy siya ngayon. Yes. So, yes po, siya po yung parang naging partner ko doon kasi hindi ako makapag-share masyado sa mga friends ko eh. Yung parang takot ako mag-share. Although yung pinaka-close ko mga ganun, na nag-hint lang ako na may nagprepare ako for something, but detalyado na pag-share sa mga dilemma ko at mga ganun, si Sir Sylvester yung nakikinig sa akin. So, shout out talaga. Sir Sil, busy siya ngayon eh. Nasa duty si Sir Sylvester. Trivia lang, sir, no? I was handled by Sir Sylvester. Magaling si Sir. And most especially to all the coaches din. Talagang they will do everything for our Totoo. students to aim. Ano yung pinaka-aim natin dito is to pass the entrance. So, yeah, on behalf of all the coaches po, we wanted po to express our gratitude din sa mga students who appreciated the coaching program. Kasi naman po, we just don't provide advices, no? You can lean on us in times of your difficulties. Sa review po ninyo. Sir Thank you. Sylvester is nakikinig din po pala tonight. Sir Sylvester. Shout out po. Thank you po, Coach Crystal. Any message po to your coaches po who have helped you in achieving your American dream? Thank you so much po, Sir Sylvester, for everything. Hindi ko alam kung natutulog ba si Sir Sylvester, pero parang every time ako nag-chat, parang 2 seconds lang yan. Oh, ano, ang bilis. Totoo yan. And then, a few days before my actual exam po, tinulungan ako ni Ma'am Kat Ignacio. Sobrang helpful ni Ma'am Kat. Nag-call din kami. Dami niyang na-impart sa akin na parang nag-guide din siya. Thank you so much sa lahat ng coach sa IPAS. Thank you so much for helping us na ma-achieve talaga to. Thank you po. Thank you, Sir Christian. Alam mo, maganda talaga pala gawin ka ng coaching program. From the moment na nag-attend ka ng initial coaching session, they will be with you all throughout up until you pass or until your examination date. Because we have the initial coaching program, we have the progress checking, we have the pre-exam coaching just to give you everything that you need for your preparation for this entrance. And I'm very happy that you have experienced all of these things during your entrance journey. Yes. And then pag masyado akong parang matahimik ako, hindi ako nakapag-update for like a while, chinecheck talaga ako ni Sir Sylvester. Uy, ano na? Ano nangyari? Kumusta na? Ganun. Sobrang bait talaga ni Sir Sylvester. Parang ayaw niya na chinecheck talaga niya kung okay lang ako. Parang ganun. Till the day na nag-exam na talaga ako, nag-uusap pa rin kami. Thank you, Sir Sylvester, and sa lahat ng coaches po. Ayan. Thank you for sharing, Sir Christian, and for appreciating our coaching program. So for those students who haven't availed their coaching program, please check your emails po and book your initial coaching session.
most especially sa mga bago natin at nanonood ngayon dito sa Hope Rock Research. Sir, did you avail any question box po during the time na nag-review po kayo? Yes, sir. I was really torn in between kasi medyo cheap yung Archer. But majority ng friends ko, pumasa na, sabi nila UWorld. So may discount naman pag nasa iPass ka, ganun. So sobrang laki ng tulong. And then super, super worth it. The question bank part pala is later part, like 3 to 2 months before the exam ko ginawa. It was a crucial point in my NCLEX journey talaga, sir. Kasi doon talaga matetest kung marami pa talaga akong na-learn doon sa ginawa ko na sa pag-review for 3 to 4 months. And sobrang focused ako doon, sir. Parang totoo yung sinasabi nila, sir. Mas mahirap yung New World kaysa sa at at some point parang ganun, hindi naman sobrang malaki yung agwat pero mahirap talaga yung New World, and then sobrang daming natututunan sa New World. Thank you, sir, for availing yung UWorld Demo, no? Ano yan yan talaga yung pinakamagandang combination when you study for NCLEX. UWorld and iPass. You and I against the world. Nice, nice. And 'di ba, sabi ko kanina, sir, lahat ng friends na na-inspire, actually sobrang dami nila nag-contact sa akin, sir, na gusto na din nila mag-take dahil dun sa news na pumasa ako. So I was really happy that because of what I posted, daming gusto mag-take. So sabi ko, iPass talaga sa yung pag mahirapan ka mag-process, iPass. Kung mahirapan ka sa review, iPass. And after that, UWorld. Please do UWorld kasi sobrang hirap ng buhay pag walang UWorld. Good evening, Sir Sylvester. Thank you for joining us. Hi, Sir sir. Sylvester, any message po for Sir Christian? Good evening, everyone, especially to all the listeners of iPass Honor Review and Mentoring Academy. And of course, to our Hope Talk host, which was my student before, Sir John Ribo. Hello, Sir John. Kamusta? Hi, Sir Sylvester. Long time no talk. Ayun, siyempre, Sir John, one of my student din. I'm very, very proud of him. Si Coach na din, Hope Talk host pa ni iPass, no? Very, very proud of you both. Then, siyempre, of course, to our Hope Talk guest ngayon, si Sir Christian Angelo Laborte. Yan. Sir Christian, medyo di ka na pahahabaan. Short message lang. Congratulations again. He passed his NCLEX last March 27, 2024, no? Tama? And stop at 85 items. So talagang sabi ko nga sa kanya during our coaching, papasa na siya kasi talagang yung UWorld niya talagang chicken lang sa kanya eh. Usually, yung 85 items niya, umaabot ng 85%, and most of his assessment, puro very high yan. Kaya sabi ko, sir, maniwala ka sa akin, 100% papasa ka ng NCLEX. Kaya to all the aspiring NCLEX, mga nagre-review ngayon ng kanilang NCLEX, na maipasa yung kanilang NCLEX, remind ko lang kayo na always attend your coaching session. Huwag kayong mahiya sa mga coach nyo. Dito kami lagi to guide you, to support you, to give you motivation. Kung kailangan yung kausap, andito kami. Kasi minsan yung iba nahihiya magpa-coach. Nahihiya magpa-progress checking after initial coaching. Hindi nila na-achieve na pag-usapan. Lagi niyong tandaan, dito kami nakasupport. Hindi pababayaan. Kaya I'm proud of Sir Christian's achievement. Thank you. Okay? Thank you, sir. Congratulations. Lagi mo kahit tapos na, kahit nakapos na siya ng NCLEX, he's always messaging me, may mga questions pa rin. Sabi ko nga sa mga students ko, it doesn't end here sa ating, pag nakapasa na sila ng NCLEX. Kumbaga, until makarating tayo ng Amerika yan, mag-reunion tayo lahat. So, kumbaga, hindi na tatapos dun yung ating pagsasamahan. Kasi here in iPass, we are community of people, no? So, kumbaga, love natin talaga lahat yung isa. Ang dami ko ring learning sa mga student. It doesn't mean na coach ako sa iPass. Wala na ako natututunan sa kanila. Ang dami ko ring natututunan sa mga experiences. Kumbaga, yung empathy andon, no? So, congratulations again then to all the viewers of iPass Honor Review Mentoring Academy. Sa mga nag-review pa lang, always believe in yourself. Kaya niya yan. Kung kinaya ni Sir Christian, kaya niya din. Basta nakita ko lang din kasi sa kanya yung yung sipag at tiyaga, yung dedication, yung lahat ng qualities ng isang estudyante na deserve maipasa yung NCLEX. Nakita ko talaga lahat sa kanya. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit pumasa siya, naipasa niya yung NCLEX. So yun, congrats. Ayun, kanina nga may passer na naman ako. Kaya sabi ko mag-hope doc din siya. Then a-attend din ako if ever.
my schedule. So, thank you, Sir John, for the opportunity kay Sir Christian. To all the listeners, sige na, di na ako magpapatagal. Bye-bye. Good Bye-bye. night. Sir Bye. Sylvester, for joining us Maraming tonight. salamat, sir. Enjoy kayo. Aral mabuti para makapasa rin ng NCLEX. Thank you so much, Sir Sylvester, for joining us tonight. Grabe. Iba rin talaga yung support na binibigay ng mga coaches natin. Grabe, kahit sobrang busy, nakapag ano talaga siya ng time eh. So thank you Sir Sylvester. Ingat ka po sa duty. Nabanggit po ni Sir Sylvester na nakita niya po talaga yung dedication, yung hard work niya po. And for sure, may pinanghuhugutan to, Sir Christian. What kept you motivated throughout your NCLEX preparation journey? Pinaka ano talaga sir is yung family ko, most especially sa nangyari dito sa bahay, sa kapatid ko. And then yes, gusto ko talaga, I wanna be a better version of myself. And so I can help my family kasi my dad, hindi na kasi sila magkasama ng mama ko. So my dad he needs a bit of my help. So this is one way of trying to help him more. So when I get there, soon, kaawa ng Diyos, I can help him better. And of course, my family here. And yun din po. And then sa partner ko na sobrang loving, supportive, she deserves this po na parang gusto ko rin po maging happy kami dun. Kasi nung nag-study ako, dami din siyang heavy lifting na ginawa para sa akin para maging smooth yung pag-study ko. So, she's part of my inspiration na mag-ano talaga. Iba talaga, sir, pag may mga yung support system na tinatawag natin. In times of difficulties, laging merong kang maakbayan, may sasalo lagi. But, how did you maintain po a positive mindset, most especially during challenging times? I was always talking to God po in between questions, in between the classes. In the actual exam, I was always talking to Him. When I think I correctly answered a really hard question, I thank Him. I even do the sign of the cross po. Pag tingin ko, parang nasagutan ko talaga yun ah. And most especially when there's a really hard question, I'm not sure if I chose the right answer. I always still try to thank Him for giving me, at least the best hunch ba na parang ito talaga yun, parang ganun. Kakatawa talaga yung nangyari dun sa sir, actual exam kasi hindi ko akalain na ganun kagrabe yung kaba. Kaya parang yun talaga yung pinakakaba na experience ko sa buong buhay ko. Kasi nung una, kumbaga, kung may levels yung kaba, level 1 to level 10, parang level 1 pa yung pumasok pa ako doon sa prison view eh. Maya-maya, ang dami pala namin, hindi ko expect na parang 45 kami or 50, ganun. Kaya nag-ano ako yung kaba ko, gumagano na. Sabi ko, ang dami pala namin, ganun. So yung nagte-take na ako ng actual NCLEX, yung kaba ko is like level 4 to level 5, nagaganon-ganon. Pero sabi kasi yung ng mga tao, pag nag-stop ka daw ng 85, yung screen mo daw is magba-black, ganon. Yung nangyari sa akin, 78 pa lang, nag-block yung screen ko, sir. So, ano nangyari dun? Sabi ko, nag-block. Tsaka after a few seconds, sabi nung screen, gusto mo mag-CR, parang ganon ba? Pero yung nangyari kasi sir, nag-no ako kasi malapit na yung 85 eh. Gusto ko malaman kung kaya ko yung 85 at hindi. Ayoko nang umihi, ganun. Pero yung nangyari sir, nung nag-78 na, kasi nag-block kasi siya, di ba? Level 10 na yung kaba ko from 78 to 85. Parang nanginginig na ako, hindi na ako makahinga ng mabuti. Patay ako dito, ganun. Buti na lang nung nag-85 na nag-stop na siya, talaga, ganun. Although sabi ng mga na parang pasaka na ganun, hindi ako masyadong naniniwala hanggat hindi ko nakita yung result. Kasi baka baka sabihin ng computer, nag-stop ako kasi dami mong wrong na parang ganun. Dami kong doubts pa rin kahit natapos na ako. Pero yun, I always talk to him before, during, and after the exam, before, during, and after I'm studying. Laki talaga ng tulong, sir. Pag nakikipag-usap ako sa kanya, nagpapasalamat. And I always try to do things that nakakapagpa-relax din sa akin para makafocus ako sa pag-study. Yes, actually, yung pagdating sa examination, tingin niyo po, iba yung palpitation na nararamdaman talaga natin. Grabe. And yung sinasabi po nila, with regards to the question kung saan magsa-stop. This limits, our computerized adaptive test.
where the test adapts po to your ability level based on your answers. So, yung test po is mag-end when it determines po 95% of your confidence. Whether you have passed or failed. So, meaning kapag nasatisfy na natin si computer na you have so much correct answers, it will stop at the minimum of 8. But it will still go on. Probably it will reach until 150, no? Kapag nabibigyan pa tayo ng chance ni computer. So, that's why it's really important to practice at a minimum of 85 and up until the maximum of 150. Do you do that before, sir, Christian? Sa UWorld, yes sir, every day. And sasabi ko lang din sa classmates ko ngayon na still trying to prepare is that when you take UWorld po or yung ano man yung question banks nyo, take time to read ratio talaga po. Kahit correct yung answer mo, dami ka pa rin natututunan doon sa ratio, sobra. Kasi napansin ko kahit correct, pag binasa ko yung ratio, oh ganun ba, daming natututunan talaga. So I lean towards taking time to read the ratio rather than like rushing na para madami yung masasagot, ganun. Kasi hindi ko natapos yung UWorld eh. I was like over half lang, slightly over half sa UWorld na questions. And then hindi naubusan ako ng mga days na para gusto ko talaga tapusin yun, 3,000 questions yata yung UWorld eh, pero hindi ko na sila naubos. Kasi nag-dwell ako masyado sa ano eh, yung may mga videos kasi yung UWorld din na para pag hindi mo masyadong alam to na topic, may 8-minute video sila. Naubos yung oras ko doon, pinapakinggan ko and then binabasa ko yung mga ratio nila na parang libro ang tataas. But depende na rin yun sa student. But me personally, I suggest to always read the ratio na hindi ka mag-rush na parang maintindihan mo talaga. Sobrang laki ng tulong, sir. And with regards to the lecture po of IPAS Online, how did you approach po learning and retaining the vast amount of content tested on the end? Yan yung unang pinaka-challenge sa part sa akin kasi di ba sabi ko kanina parang everything is like new to me. So yung ginawa ko sir kasi hindi ako magaling sa handwritten notes. Kaya may naiinggit ako dun sa mga pictures ng iba na yung room nila na puno na ng mga sticky notes, mga ganun. Saka yung notebook nila ganun. Ako hindi ako magaling dun eh. So dahil malapit ako sa computer, so yung ginagawa ko when I hear something new or something na hindi ko naiintindihan, nilalagay ko yan sa Excel sheet ko na ito yung nagsilbing notes ko eh, or cheat sheet ko na parang, let's say, nephrolithiasis, ganun. So, bago yan sa akin dati, nephrolithiasis, nilalagay ko dun, naka-red yung font niya, and then pag hover ng mouse, lalabas yung full definition niya. So, yung ginagawa ko, pag nakita ko yung nephrolithiasis, naka-red siya, nire-recite ko sa sarili ko yung kung ano yung nephrolithiasis. Pag ganun ko ng mouse, pag tama ako, magiging orange yan. So the next day, kung kaya ko pa rin i-recite, pag ganun ko, tama, magiging yellow yan. Hanggang sa magiging green yan. So parang sobrang taas ng ganun ko, sir. Nag-green ko talaga lahat. Kasi yun ang technique ko eh, na makapag-notes na hindi ko kailangan magsulat kasi hindi ako magaling sa pagsusulat. So yung mga mahilig sa computer, I suggest na baka mag-work to sa inyo. Ilagay niyo na lang sa Excel, kulayan niyo ng pula, and then pag ganun mo sa hover, nakaya mo na i-reset yan, mag-change ng color until maging green siya, and then check mo na lang next month, pag kaya mo pa rin i-reset yan lahat, may makalimutan ka, i-read mo na lang ulit. Parang sobrang taas ng notes ko sir, as in sobrang taas, naka-Excel na sobrang taas, at it worked really really well for me, although it's really to each his own sa lahat ng students, but this is what worked for me best po, yung mag-notes na whatever I hear is something new, whether it's medication like a diagnostic test, diagnosis, parang ganun, nilalagay ko talaga dun, and then lumalabas sila sa questions, lumalabas sa totoong NCLEX. And yun na lang, magpapasalamat na lang ako na buti na lang, nilagay ko dun sa Excel ko. Parang ganun, sir. Sir, grabe yung talent niyo po, no? You use your talent for this online review. Paggawa ng study plan po ninyo. Having 6 months of preparation, sir, how many cycles did you attend po? Technically, just one talaga, sir, yung 12. Kasi dati, nag-start ako nung 11 ba yun? Or 10.
Pero sabi ko, di ba, parang hindi ko talaga kaya tong video editing na to. Tsaka, nag-stop ako, di ba, after 1 week. So, hindi ako yung 12 lang talaga. Pero, pure, ano po ako, pure replay. The only reason na parang nag-attend ako ng live minsan is sobrang helpful ng lahat ng mga Hope Talk. Nakaka-gain ako ng strength na magpatuloy at saka mag-study. Mawawala yung pagod ko kasi nakikinig ako doon sa Mm. mga Hope Talk. Minsan naiiyak pa kasi sobrang ganda ng mga story. Hindi ko na maalala yung name ng isang naiyak. Maraming naiyak, naiyak din ako. But sobrang helpful ng mga Hope Talk. Nag-attend ako ng live para sa mga Hope Talk. But to follow my own structure dun sa nilista ko, I do the replays po. And then if there's something I want to listen to again, I just do the replays but twice the speed. So if you guys want to do it with it, pwede naman times 2 times 1.5 speed. 2 hours na lang, parang ganun. Pag gusto mo mag-review. Thank you, sir. No, we would like to thank you for attending all the Hope Talks. Even before na nagre-review ako, Sir Justin was doing the Hope Talk. I religiously attend the Hope Talks kasi iba yung dating sa akin yung inspiration na mag-uplift sa'yo will give you more drive to study din talaga. And these are the things that you do to somehow assess yourself in your readiness for the exam. And ang dami ko rin po students na nagbabanggit na they also attend every day with the Hope Talks. And I really appreciate that. It really started from Sir Mark, Sir Justin, and with this, we have so much naka-line up dito sa Hope Talk na ito, who will provide po inspiration and motivation to our classmates, most especially like ginagawa ni Sir Christian. Sir Christian, how do you mentally prepare yourself with the amount of intensity for this NCLEX exam? Kasi di ba, in the beginning, you have zero learning experience. Yes po. From the moment na nagsimula po kayo, how did you mentally prepare po from that time na you have already assessed yourself that you have gained something already? So I was really struggling at first. I already had this problem before, even before NCLEX, but lumala siya nung palapit ng NCLEX. Yung hindi ako makatulog, sir. Pati dun sa mga panaginip ko, nag-NCLEX na ako. Grabe na talaga yung kaba ko. Like 1 month before, hirap na ako makatulog. But yes, to mentally prepare. Nga pala, aside from mentally preparing, it's also important pala to be healthy. Gusto ko dapat nung una mag-hardcore ko, parang diet na parang sobrang hardcore pero hindi ako nag-continue kasi hindi daw maganda pag may exam ka. Dapat daw kailangan mo ng sakto. Hindi naman sobrang kain pero saktong kain ganun. But it's really important to be healthy. So nagba-boxing ako ganun. Hindi ko alam kung yung iba may time sa ganyan pero sometimes it just takes 15 minutes naman para maka-exercise ka ng nasa YouTube lang yung mga ganyan yung mga 15-minute exercise na parang nagbe-burn ka. Sobrang nakakatulong din siya sa conditioning ng utak mo during the day. Sa relaxation part naman, sir, dahil hardcore gamer ako, nag-try ako nung una na bitawan yung games. Totally. I thought it helped at first, but then in the long run parang kailangan ko talaga ng konting kahit 30 minutes per day lang para makaganon ba maka-relax. So if may mga kapwa gamers ako diyan, pwede namang hindi nyo bitawan, bigyan niyo na lang ng 30 minutes per day, an hour per day, depende sa inyo kung gusto nyo. Yung akin naman sobrang laking tulong kasi nakakahinga talaga ako. Parang may space yung utak ko na parang and then study naman ganon. If gusto mo talaga na pure study lang, it depends if that works for you. But when I was preparing mentally, I really strived to be healthy. I took the B complex, na surprise na lang ako sa sobrang effectivity niya. Siguro dahil malakas ako uminom before, naapektuhan yung vitamin B1 ko. Nung nag-take ako ng B complex, super B, ganun. Sus, grabe talaga kahit ang tagal ko na napakinggan or nabasa yung certain information, tumatatak na talaga na nare-recall ko sa mga questions, nare-recall ko sa mga tuwing nagko-question and answer na sila Ma'am Pao, sila Sir Ryan, na ko talaga, nare-recall ko. So it's really important to be physically and mentally healthy po pag nagpe-prepare. Thank you, Sir Christian, for sharing. That's how we do it, no? We have to somehow prioritize self-care and our well-being during our preparation period. Like for some, I always believe that in a day, at least allot 15 to
30 minutes of relaxation. Because you need that. Even in between your review, let's say you'll be reviewing for 4 hours, at least take a break for every 25 minutes using the Yes. Pomodoro technique. And it is advisable by Sir Mark Zaspa. Talagang umpisa pa lang nakalista na kung ano yung pwede natin gawin. The advices coming from it. And sir, during that time po na nagre-review ko, were there any mindset shifts po or mental strategies that you found beneficial? I think this goes for everybody na medyo minsan nawawalan ka ng confidence. Maybe because ganyan talaga yung mga utak natin minsan, 'di ba? Parang kaya ko ba 'to? Parang ganun, parang most especially when pag nagko-question and answer ka and then at that point in time marami kang wrong, mga ganun. I just really try to remember why I started and how greatly this affects me, whatever the outcome is. So sa part ko naman sobrang gusto ko talagang pumasa because I really think that I cannot afford to lose. But then I was always trying to prepare myself din po na parang pag ito mangyari, hindi talaga ako pumasa, may plan B naman ako. But then to always give myself strength, I try to remember all the reasons why I started this journey and do all the strategies that I made for myself that worked for me. Always focus on that every day. Kasi sabi nila, di ba, pag may goal ka and then everything that you do every day leads to that goal, then makukuha mo talaga yung goal. Kahit naman, let's say, mag-fail, ganun, and then hindi ka nag-quit, and then everything you do leads to that goal, then I truly believe na makukuha mo talaga. So please do not quit, guys. Even though may mangyari, ako yung nangyari sa akin, yung nangyari sa kapatid ko, akala ko end of the road na, parang hindi na ako mag-NCLEX dito, ganun. Pero I did my absolute hardest and then thank God, yeah, I really got it. We are very proud po talaga, Sir Christian, with your achievement. And tama ka doon, no? You really have to practice resilience by cultivating a positive mindset and adapting to challenges with determination. With this key, sir, kaya kayo pumas. Now that you have passed the NCLEX, Sir Christian, what reflections do you have on your overall preparation process? Looking back on my journey, I really realized that we can, even though dinadoubt natin yung sarili natin, hindi natin, parang minsan ina-underestimate natin yung sarili natin eh. And then magugulat na lang tayo, ang lakas ko pala, ang layo na pala ng narating ng pagsa-study ko, ganun. So always try to believe in yourself and in your capacity. Although do not be not like overconfident, because that's hard if ganun, parang overconfident ka and then naapektuhan na yung pagsa-study mo, parang ganun. So because personally, NCLEX was the hardest exam that I've ever taken in my life. I truly believe that sa experience ko na siya yung pinaka-hardest na na-take ko na exam. And so I was able to reflect and know myself more na pag nag-focus talaga, then makukuha talaga. And I'm sure sa mga classmates ko dito na even though hindi tayo pareha ng sitwasyon, bawat isa may ganitong struggle, fighting a personal battle, and like sa family, ganun. I know you guys can do it. Andito na tayo eh. Parang mag-continue talaga, guys, and do not give up. If you need help from your family, let's say you need some assistance, some heavy lifting from them para mas smooth yung journey nyo, then do not afraid to ask, because family natin yan eh. So just do what's best for you guys. Talaga, yun lang sabi ko. I agree with that, Sir Christian. Here at IPAS, we are one family. Yes po. And with that, I would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Christian Angelo Laborde for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Sir Christian. Thank you so much, sir. This made my day talaga. Thank you, sir. Sir Christian, IPAS. thank you po. How did the entire
help you in achieving your American dream? IPAS was really a big help. Like I said po kanina, I really couldn't have done it myself without IPAS. And totoo po yan, I genuinely believe that hindi ko kaya pag wala yung IPAS. Kasi aside na tinulungan ako sa yung bigger part was nag-guide po talaga ako ng IPAS kung paano ako mag-study, paano ko i-deal yung mga challenges sa pag-atake ng mga questions. Kasi magaling talaga yung mga instructor eh. And then, parang nakukuha din nila yung usual na struggle ng students. And so they make like a solution for it. So IPAS has been really, really helpful. And thank you talaga sa lahat ng mga instructors sa IPAS and sa mga coaches. Oh, thank you, thank you. Thank you, Sir Christian. Thank you po for trusting IPAS, for processing of your documents and enrolling with the online review and mentoring. On behalf of IPAS family, congratulations. And we are very happy with your achievement. Thank you so much po talaga. Malaking bagay sa akin, and I only hope that this inspires, my classmates and kita-kits po doon. soon pa. I pass processing maybe